dinagsa po ng maraming mga taga-suporta ni Tatay Duterte ito pong Davao City. At ito nga po, makikita po natin Ang daming kung gaano tao. po kainit ang pagmamahal ng ating mga kababayan. Nandyan po ko nung 2025 mga idol. Kitang-kita po natin kung gaano po karami ang tao. Akala po natin dito na po magwawakas o makakalimutan na po si Tatay Duterte dahil nga po nasa dahig na po siya. Pero hindi po pala dito nagtatapos yan mga lodi. Kung nung nakaraang taon, nagsapo ang tao dito po sa amin sa Davao City para po mag-celebrate ng kanyang birthday. Ngayon po mga lodi, mas nakakahilabot ang nangyari. Dahil Parang dinoble ata. ang nag-celebrate ng kanyang 81st birthday, ipapakita po natin yan mga lodi. Marami Tama. din po mga politiko na dumalo dito po sa amin sa Davao City para nga po sa araw ng Davao, kasabay po nito ang pagse-celebrate po ng 81st birthday ni Tatay Duterte. Alam niyo po ba na ito po si Atty. Guanzon ay sinasabi niyang dapat manalo daw po si Bibi Sara Duterte Dapat. para may managot sa lahat po ng karumal-dumal na ginawa po nila dito sa ating bansa. Yun ang mga insan, magandang araw sa ating lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik. Nako, mga insan. Grabe yung grabe po yung celebration nung birthday ng former President Rodrigo Roa Duterte noong March 28. Akala ng karamihan na mga anti-Duterte kinalimutan na po ng mga pro-Duterte yung kanyang birthday, yung celebration ng birthday ni Digong Duterte. Hindi nila alam na grabe kung yanigin ng Davao at ng mga ibang lugar pa, maging yung ibang bansa nag-celebrate din yung mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa sa buong mundo halos nag-celebrate po ata ng birthday ni former President Digong Duterte. Ganun kamahal ng mga tao si Digong Duterte, mga insan. Taliwas po yan dun sa mga pinapakalat ng mga anti-Duterte. Naalala ko po yung may isang vlogger na iyakin, di ba? Kinantahan niya ng happy birthday si Tatay Digong Duterte tapos nilagyan niya ng french fries sa ilong. Nung ginantihan siya, yung tatay niya ginawa ng ganun, pati yung anak po ata niya, grabe yung galit niya, nagdemanda. Yan po yung ugali ng mga anti-Duterte. Pag sila yung nambabastos, sila yung gumagawa ng kalokohan, aba, tuwan-tuwa sila. Pero pag ginantihan mo, ayun, magdidemanda, isusumbong ka. Hindi nila kinakaya. Yung mga gawain nila, pag ibinato mo sa kanila, hindi nila kinakaya. Ang alam lang po kasi nila is mambaliktad, manira, at mangonggis dito sa social media. Pero takot naman pag binalikan, mga insan. So itong araw ngayon, yung gagawa natin ng reaction video, galing to sa channel ng idol ko na si Idol Pips TV. Mga insan, dito mapapanood nyo talaga kasi taga Davao to ando doon siya mismo, nasaksihan niya mismo kung gaano kadaming tao ang nag-celebrate sa birthday ni former President Digong Duterte. At hindi po ako naniniwala, mga insan, na purong taga Davao yun Panigurado ko may mga galing yun sa iba't ibang lugar na nagpunta mismo doon sa venue doon sa Davao kung saan malaki yung celebration na ginawa nila sa nagdaang birthday nung nag-iisang tunay na nagmamahal dito sa ating bansa ng dating Pangulong Digong Duterte. At ito yung sasabihin mismo ni Pips TV, mga insan, grabe, napaka-real talk neto. Real na real yung kanyang sinasabi at talagang tatamaan mga anti-Duterte dito at sapol dito yung presidenteng Bongbong Marcos. So wag na natin patagalin, mga insan. Panoorin na natin to at gawa na natin ng reaction. Neto na. What's up mga lods? It's Bigay Peps TV. Welcome back po Idol sa ating Pips. channel. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang kaganapan sa 81st birthday po ni Tatay Duterte. Nung nakaraan mga lodi, nung 80th birthday niya po, dinagsa po ng maraming mga taga-suporta ni Tatay Duterte ito pong Davao City. At ito nga po, makikita po natin Ang daming kung gaano tao. po kainit ang pagmamahal ng ating mga kababayan. Nandyan po ko nung 2025 mga idol. Kitang-kita po natin kung gaano po karami ang tao.
Akala po natin dito na po magwawakas o makakalimutan na po si Tatay Duterte dahil nga po nasa dahig na po siya. Pero hindi po pala dito nagtatapos yan mga Lodi. Kung nung nakaraang taon, nagsapo ang tao dito po sa amin sa Davao City para po mag-celebrate ng kanyang birthday. Ngayon po mga Lodi, mas nakakahilabot ang nangyari. Dahil Parang buong dinoble mundo po ata. ang nag-celebrate ng kanyang 81st birthday, ipapakita po natin yan mga Lodi. Pero ito po mga Lodi, no, pinapakita ko lang po muna ang throwback sa inyo kung gaano po karami. Kasi sinasabi po lang, konti na lang daw po ang supporters ni Tatay Duterte. Hindi ako Dahil sa naniniwala. ginawa mo, BBM, nakita mo tuloy kung ano at gaano karami ang tunay na nagmamahal kay Tatay Duterte. Tama. Dito pa lang mga Lodi, malalaman mo na kung meron bang nagawa ang isang presidente o wala. Dahil kung wala talaga siya ginawa, puro kapalpakan, bakit ganito po kamahal na mga Pilipino si Tatay Duterte, lalong-lalo na po ang mga OFW. Kahit po ang mga seafarers po natin mga Lodi, Tatay Duterte pa rin po ang sinisigaw dahil alam ko, ramdam po nila kung gaano po kagaan nung naging presidente po si Tatay Duterte sa ating bansa, lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Ramdam po din nila kung gaano po sila kamahal ni Tatay Duterte. Pero sa panahon po ngayon ni BBM mga Lodi, ambot na lang yun. Pero Ambot ito, yun. 81st birthday ni Tatay Duterte dinagsa dito po sa Davao City. Hindi lang po sa Davao City, pati po sa ibang lugar, nag-celebrate din po Totoo yan. sila mga idol. Para lang po iparamdam sa buong mundo kung gaano po kamahal si Tatay Duterte ng mga Pilipino. Kaya lang po mga Lodi, nung nagsasalita na po ang best friend po ni Tatay Duterte, ni si Atty. Salvador nakakaroon po ni Medialdea, medyo nagkaroon po ng problema. Yan, kasi Tingnan sa po puso natin yan, mga mga Lodi, insan. kung ano po naganap kahapon. Pero appeal na sa servisyo sa katauhan. Parang sinundot yung puso niya, no? Kasi alam naman po natin mga Lods na meron na po siyang iniinda o may karamdaman na po gawa po ng kanyang katandaan. Siguro po, naalala niya po yung time na dinala po Nararamdaman sila niya pa rin sa dahig talaga. ni Tatay Duterte. Witness po kasi niyan, lalo na po binabalik-balikan po kung ano po talaga nangyari sa kanyang best friend. Hindi po natin may iwasan yan. Tataas po talaga ang BP niyo. Pero good news po mga idol, okay na daw po si Atty. Buti naman, Medialdea, magandang mga balita. idol. Pero dito, papakita ko lang po sa inyo ang ibang lugar naman po kung paano po nag-celebrate. Unahin po muna natin itong lugar po sa Japan. Sigurado pong kakabahan na po itong mga kampon ni Bangag. Oh. Grabe. Biruin nyo mga Lodi ha, wala pong bayad ang mga yan. Oo naman. Talagang nag-effort po, sila po ang gumastos ng mga tarpaulins para lang po iparamdam kay Tatay Duterte kung gaano po ka-importante sa kanila ang dating presidente. Oo. Mahal na mahal nila eh. Ngayon sa Tokyo, Shibuya. Tokyo, Shibuya po mga Lodi. Biruin nyo ha, nasa Tokyo. Nabagay mga Lodi, suportado po ng Japan si Tatay Duterte na papauwi po ng Pilipinas. Na alam nyo naman yun sa balita mga Lodi, no? Isa pong Japanese official mga Lodi na umalma dito po sa pagkakakulong ni Tatay Duterte sa dahig ng illegal. Lalong lumalakas ang puwersa ng mga BDS o Pro Duterte habang tumatagal na nakakulong si Tatay Duterte sa dahig Netherlands. Tama. Pero dito naman po tayo mga Lodi. Siyempre, yung mga kababayan din po natin nandyan po sa Hague, hindi po magpapatalo mga idol. O, tingnan nyo po. Oh, tingnan nyo Grabe, kung no? gaano kainit ang suporta at pagbati ng ating mga kababayan nandyan po sa Hague, Netherlands para lang po batiin si Tatay Duterte. Effort Hindi po talaga. nila yan mga idol. Gastos po nila yan. Wala pong bayad na nagaganap yan. Alam na alam ko yan dahil ako never nagbayad ang Duterte sa pagbablog ko. Taos puso po itong ginagawa ko. Wala pong halong kapalit. Hindi rin po ako sinasahuran dito sa Facebook dahil nga po, kung maalala nyo, na-hack po itong Facebook ko mga Tama, idol. tama. At yung YouTube ko naman napabayaan ko. Kaya wala po ako natatanggap na income dito. Sarili lang po ito mga Lodi. Grabe no mga insan no. Totoo yan, sangayon ako dyan kay Pips TV. Kasi balikan ko lang yung nakaraan, diba sinabi ko nga sa inyo kung bakit na-inspired ako mag-vlog dahil dito kay Pips TV, pinapanood ko siya. At talagang simula nun, sinubaybayan ko na bawat upload niya, pinapanood ko at doon ko nakita na kung gaano siya katotoo at seryoso doon sa ginagawa niya. Marami nga tinuligsayan doon sa mga yung mga nagpo-promote ng sugal.
Di ba, kung tutusin, pwede niya lang i-promote yun dahil marami rin naman siyang followers at saka subscriber eh. Tsaka di siya natatakot na, sige, follow nyo ako, kung hindi kayo naniniwala. Hindi siya natatakot ng ganun, mga insan. Kasi yung binabalita niya o yung ginagawa niya ng reaction, yung content niya is purong katotohanan, mga insan. At ako'y bilib na bilib sa taong ito. Naniniwala po talaga ako sa kanya. At pagdating naman dito dun sa issue nga, sa birthday ni Tatay Digong Duterte, natural mamahalin po talaga siya ng tao. Kasi kahit anong paninira nila, nasabihin nila yung war on drugs, ano daw, yung pagpatay lang sa mga inosente. Pero hindi nila nakita yung kagandahan, yung magandang epekto na nangyari doon. Dahil ang daming sumurrender, ang daming nabago yung buhay dahil doon sa war on drugs ni former President Digong Duterte, mga insan. Biruin mo, nagugulat na ako eh. Babalikan ko ulit ha. Yung nakarang video, sinabi ko na to, na nagulat ako na meron akong kaibigan, mga kakilala rin na hindi ko alam na gumagamit pala sila, pero nung tukhang nag-surrender sila. At tawa ng Diyos, okay na sila ngayon, hindi na sila bumalik na sa bisyo nila. Nagpakatuwid na sila. At yung dating magulo na yung pamilya nila dahil sa ginagawa niya, okay sila ngayon. Going strong na, mga insan. Diba? Yun ang sinasabi ko na nakita ko kay Digong Duterte, yung mga proyekto na napapakinabangan talaga nating mga Pilipino, katulad na lang 10 taon na yung expiration ng ng lisensya natin, pati yung sa sa passport, di ba? Napakalaking bagay nun. Pero ang pinapalabas ng mga anti-Duterte, ginawa daw yun para sa mga tao ng China, para daw yun ang magbenepisyo. Di ba? Kita natin na kahit anong gawin paninira nila sa mga Duterte, mga insan, lumalabas pa rin yung katotohanan, lumalabas pa rin na pawang naninira lang sila, na pawang lahat ng mga sinasabi nila ay puro kasinungalingan. Sinasabi nila na promotor daw ng fake news, yung mga DDS. Pero pag pinanood mo, mga vlogger nung mga ululista at mga tansong palangka, nakikita mo sila yung pasimuno doon sa sa mga fake news. Diba? Lalo na si Auntie Claire. Puro ka fake news ang yung mga pinagsasabi. Pero pag nagsalita, akala mo sila yung tunay na nagsasabi ng katotohanan. Wala na eh. Kahit anong gawin kasi nila, mga insan, sa totoo lang. Ikaw, kung pinapanood mo ang video ko na to, alam ko, may sarili kang pag-iisip. May sarili kang pananaw din sa buhay. May sarili kang opinion sa politika. Pero tumingin-tingin ka sa paligid mo. Ikumpara mo noon at ikumpara mo ngayon. Ano bang mga proyekto na nakikita mo bago bago na talagang tatak BBM. Di ba? Lahat ng mga proyektong tinatapos ngayon, puro kay Duterte pa yan. Mga insan. Tapos kiniklaim lang nila na sa kanila, wala talaga silang sariling ginawa. Meron naman yung pangungurakot. Yun talaga, sarili nilang ginawa yun. Yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, pag-ikot-ikot ng mga pondo, kung saan-saan nilalapag para mabilis nilang makuha. Yun ang mapapansin mo. Pero mga proyekto na mapapakinabangan ng taong bayan, wala. Lagi lang sinasabi ni Auntie Claire, nakita nyo naman mga proyekto, marami, napakinabang. Pero ano nga doon? Magsabi ka kung ano doon. Diba? Pero babalik na rin yan ng mga vlogger, ng mga ululistang vlogger, mga anti-Duterte, at sasabihin yung Duterte daw ang walang nagawa. At maunlad na daw ang bansa dahil kay BBM. Kundi ba naman mga ululista? Natuloy natin itong mga insan. Buti na lang may isang Idol Pips TV na talagang suplak sila lagi hanggang insan eh. Ang loob para lang po suportahan ang Duterte. Marami din po mga politiko na dumalo dito po sa amin sa Davao City para nga po sa araw ng Davao, kasabay po nito ang pagse-celebrate po ng 81st birthday ni Tatay Duterte. Alam niyo po ba na ito po si Atty. Guanzon ay sinasabi niyang dapat manalo daw po si Bibi Sara Duterte para may managot sa lahat po ng karumal-dumal na ginawa po nila dito sa ating bansa. Kung makikita niyo sino-sino po yung nandyan mga lodi sa kanyang likuran, marami pong mga kilalang politiko
Pilipino ang sumusuporta kay Tatay Duterte, lalong-lalo na po sa darating na pagtakbo ni VP Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng ating bansa. Panoorin po natin si Atty. Quanzon. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Tama. Rowena Quanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Tama. Kahit ako mga Lodi, gusto ko talaga mapanagot etong mga politiko na grabe kagahaman sa pera. Ako din. Inubos po nila ang kaban ng bayan para lang po sa sarili nilang interes. Wala pong napala ang mga mahihirap, mga kababayan natin na mas nangangailangan, lalong-lalo na po dyan po sa flood control na yan mga idol. Kaya mga idol, supportahan po natin si VP Sara Duterte kapag tumakbo po itong presidente kung gusto nyo talagang may managot sa lahat po ng mga ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Kung member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro kamak na nakaw. Grabe. Mga kawatan. Kawatan, tama. Ang Kawatan talaga. kailangan ng Pilipinas, reforma, zero corruption, zero tolerance. That is why, this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign as I am campaigning now for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. Tama. Sabi no, palag ka dyan, Luis Ontiveros. Ibis na ikaw yung kinakampanya dahil kakamping ka to o dilawan to si Atty. Rowena Quanzon. Si VP Sara Duterte ang kanyang napupusuan. Pero inyo isang napakagaling po na political analyst. Ito po si Rowena Quanzon. Pero bakit si VP Sara Duterte ang kanyang pinili? Gusto niyang may managot sa lahat ng ginawa nilang Tama. pagnanakaw sa kabanang bayan. Mga kawatan. Galing, Yan galing. po ang inyong pakatandaan. Kung gusto nyo may managot, si VP Sara Duterte ang paupuin nyo. Tingnan ko lang o hindi makita lahat ng mga tinatago nitong mga baho. Lalong-lalo niya yung mga kongresista na yan. Lalo na si Ridon. Tingnan natin kung bakit atat na atat yan na ma-impeach si VP Sara Duterte dahil gusto niya matago lahat ng mga karumal-dumal na ginawa nila sa ating bansa. Kahit anong gawin yung pagpigil, ito po kay VP Sara Duterte. Para Hindi na nila kaya maging pigilan yan. presidente kay 2028, mararamdaman po natin kung gaano po kamahal ng mga tao si VP Sara Duterte. Hindi nyo po mapipigilan kung ano man ang sigaw ng taong bayan. Ganito po kadinadagsa si VP Sara Duterte kahit walang bayan. Samantalang ikaw, PBBM, kahit siguro ma-hospital ka o kahit siguro ma-apply ka na, hindi mo mararanasan ang gantong klaseng suporta at pagmamahal ng mga Pilipino dahil sa ginawa mo. Imbis na ilinisin mo ang pangalan ng iyong yumaong ama, lalo mo pang dinumihan. pinabaho ang Tama. pangalan niya. Siguro, kinasusuklaman ka ng ama mo ngayon dahil sa ginawa mo sa ating bansa. Trinaydor mo ang taong nagpalibing sa tatay mo sa libingan ng mga bayani. Biruin yan mga Lodi wala po siyang utang na loob. Kaya malabo po mangyari na magkaroon po ng ganito si PBBM kapag dumating man ang kanyang karawan. Dahil hindi naman po talaga siya minamahal nito mga taga-suporta niya. Lalong-lalo na po yung tinuturing niyang aliado. Pera lang at kapangyarihan ang habol sa kanya. Pero kapag ito mga Lodi, bumaba sa pwesto, magiging tae na lang po ito. Lalong-lalo na kapag wala Tama. na po silang kapangyarihan. Tama. Hahabulin at hahabulin po yan mga Lodi ni VP Sara Duterte para panagutin sa lahat ng mga ginawa nilang pagnanakaw sa ating bansa. Kaya mga Lodi uulitin ko, 2028 si VP Sara Duterte ang paupuin Oo natin. naman. Kung gusto nyo may managot. Duterte. Hanggang dito lang po mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Duterte pa Happy rin. birthday, Happy Duterte. Grabe no mga insan no, di ba? Nakita nyo, puro real talk yung pinagsasabi ni Idol Pips. Di ba? Totoo yung sinabi niya na kung nabubuhay lang ako, nakikita lang ng tatay, yung Marcos Sr. itong anak niya ngayon. Ako grabe, baka paluin to sa puwet. Grabe yung ginawa niya. Binigyan ka na ng pagkakataon. Linisin yung pangalan ng mga Marcos. Naku po, lalo mong niyurakan. Lalong maaalala ng mga tao
Presidente Marcos Jr. Pinakamaraming kurap, pinakakurap na pamahalaan, yun ang maiiwan. Diba? Napakalungkot nun, mga insan. Asa na ba yung mga nagsisigaw noon? Never to Marcos again. Marcos Magna daw. Pero bakit ngayon? Dahil may pakinabang na sa inyo si Marcos at magagamit ninyo doon sa taong galit na galit kayo na nagpahina sa inyo at muntik nang magpabagsak. Kaya ngayon nagkakampiyan kayo para pabagsakin lang yung isang tao, para mapabagsak lang yung mga Duterte. Eh ang kaso nga lang, mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Kayo, mahal kayo ng mga taong bayad. Nangalam lang, pera. Pagtatanggol ko kayo, lilinisin ko ang mga pangalan nyo, basta bayaran nyo ako. Ganun yung mga anti-Duterte vlogger, mga insan. Pero pagka walang bayad, nako, tatalikuran nila yan. Pang ano na yan, wala akong pakinabang yan, dito ako, lipat ako dito, diba? Hindi kasi sanay ang mga Duterte magbayad dyan, mga ganyan-ganyan mga insan. Kasi kung tunay yung suporta mo, tunay yung gagawin mo para sa bayan, tara, sama-sama tayo, gaganin yan sila. Diba? Hindi mo kailangan ng pera, hindi mo kailangan ng bayad para lang ipagtanggol sila, linisin yung pangalan nila. Dahil mismong yung mga taong nakakakilala sa kanila ang magsasabi kung anong tunay na pagkatao meron sila, at hindi yung mga taong mapanira lang, mga insan, na kahit naman hindi nila nakakasama na matagal yung mga Duterte, pangit yung mga sinasabi nila. Alam ko yung mga taong malapit sa mga Duterte noon na hindi napagbigyan yung mga gusto nila, katulad niya si Jam Magno at itong si Redon na tinanggal ni former President Digong Duterte dahil nasa urban poor ka tapos biyahe ka ng biyahe sa ibang bansa. Kaya galit na galit to na ma-impeach si BP Sara Duterte para makaganti man lang siya sa tatay nito na pinatanggal siya, di ba? Kaya yan yun. Nagulat nga ako bakit naging congressman to di ba? Nagsanib pwersa pa. Laila de Lima, alam niyo naman yan, di ba? Pinakulong ni Digong Duterte yan. Nagsanib pwersa sila ngayon para pabagsakin. Isang pamilya lang ang mga Duterte. Pero nagtatagumpay ba sila, mga insan, sa nakikita niyo? Di ba hindi? Lalo lang sila napapahiya sa mga tao. Lalo lang nila binubuksan yung kamalayan ng mga Pilipino kung sino talaga yung tunay na nagmamahal sa bansa, kung sino talaga yung tunay na nagsiservisyo dito sa ating bayan. At kitang-kita ng lahat kung paano yung ginagawa nilang paninira at pagyurak sa pagkatao at pangalan ng mga Duterte. At hindi na yan sila magtatagumpay, mga insan, dahil kahit anong gawin nila, mas marami na yung mulat sa katotohanan, mas marami yung alam ang katotohanan kaysa sa nabubulag nitong mga anti-Duterte sa kanilang mga pakana dito sa social media. Tandaan natin, mga insan, marami pa rin ang mga taong hindi gumagamit ng social media dahil natotoksikan sila. Marami ang mga tao na mas gustong makita yung katotohanan gamit yung sarili nilang mga mata kaysa doon sa mga pinagsasabi sa kanila ng ibang tao. So yun lang, mga insan, maraming salamat sa inyong panonood, at syempre huwag nyo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at hit ang notification bell para lagi kayong ma-update pag may mga bago tayong video. At gaya nga na sinabi ni Idol Pips TV, Duterte pa rin. Paalam po at mag-ingat po kayo palagi.